Our motivation has nothing to do with attention, with clout, with whatever. Ang motivation natin ay napaka-noble. Kalayaan at kinabukasan ng ating bayan. So walang magsasabi, alam kong nakakapagod, magastos, pero walang magsasabi na another rally na naman. Hanggang may putang inang drug addict na presidente na matagal ng panahon, noong Hunyo 12, sa araw na ito, 1898, 127 years ago, ang ating mga ninuno, itinayo ang bandila ng Pilipinas diyan sa Kawit, Cavite. Iyon nagpapahiwatig, nagpapatunay ng mga Pilipino ay kayang tumayo, manindigan at lumaban. Ipinakita nila na tayo ay may kalayaan. Pero ang masakit na katotohanan, 127 years ago, tayo ay, totoo yung sinabi nyo, hindi tayong tunay na malaya. Napalis natin ang mga dayuhan. Pinalis natin ang mga Hapon, mga Amerikano, mga Kastila. Pero merong naiwan mga taong nandito sa ating bayan. Hindi sila dumating dito sa atin sakay ng mga barkong pandigma. Hindi sila nagsasalita ng wikang banyaga. Sila ay mga kapwa nating Pilipino, nagsasalita ng Pilipino. Sila ang mga tawag dito, nangungupkob sa atin, nagpapahirap sa atin. Okay? Ang mga taong ito ay Pilipino na katulad natin. Sila ay nakaupo sa mga opisina ng gobyerno. Sila ay nasa Kongreso. Sila ay mga taong dapat ay maglingkod sa atin. Pero sa halip tayo ay ninanakaw at nilalapastangan. Habang marami sa atin naghihirap na halos hindi makakain maghapon, hirap na hirap, mga magsasaka, mga manggagawa, kung ano-ano pa, sila ay nagpapasasa sa kanilang mga ninakaw na pera sa ating bayan. Hindi ito ang kalayaan na pinaglaban ni Jose Rizal. Hindi ito ang kalayaan na pinangarap ng ating bayaning si Andres Bonifacio. At hindi ito ang kalayaan na nagdugo ating mga ninuno, mga bayani. Kaya mga kababayan, panahon na para tayo magkaisa, manindigan, para matapusin na natin itong nangyayaring pandarambong sa ating bayan, para tayo tunay na maging malaya. Mga kababayan, tayo ay merong kalayaan para ipahayag ng ating damdamin. Tayo ay magsama-sama para tapusin na natin itong kalukuhan ng ating mga kababayan ito nagpapasasa sa atin. Marami sila, nandiyan lang sila. Panahon na para tayo ay magsama-sama at panagutin sila, isoli ang mga dapat nating, ang dapat nilang, ang mga ninakaw nilang mga pera sa taong bayan. Ang kalayaan para ito ay ganap at tunay, dapat manumbalik ang katapatan at katinuan dito sa ating gobyerno, sa ating bayan. Hindi tuloy tayong tunay na malaya dahil sa mga taong ito na namamantala palagi sa atin. Kaya tayo magtulong-tulong mga kababayan para sa ikabubuti ng ating bayan. Kapag nagsama-sama tayo, wala makakapigil sa atin, walang kapangyarihan na makakapigil sa atin.
At sa huli, may sasabi natin sa mga susunod na henerasyon sa atin, kung tatanong ginawa natin, sasabihin natin, tayo ay nanandigan, tayo ay lumaban sa kabuktutan na nangyayari sa ating bayan, at dahil mahal na mahal na ang ating bayan, tayo ay sama-sama. Ang kalayaan ay hindi lamang alaala ng nakaraan. Ito ay ipinaglalaban sa kasalukuyan at pinapangarap sa kinabukasan sa hinaharap. Mga kababayan, Walang umalis, walang kapat. kung ako minsan ay bilang retiradong sundalo, napakasakit para sa akin. Kung mag-isa naman ko, inaalala ko yung ating nangyayari sa ating bayan. Hindi itong bayan na pinangarap ko, hindi yung bayan na inaasahan ng mga mamamayan. Napakasakit sa damdamin. Yung aking puso ay dumurugo sa nangyayari sa atin. Marami sa atin mga naghihirap. Samantalang mga iyan, mga mangilan-ilan, nagpapasasa, ninanakawan ng taong bayan. Kaya mga kababayan, tayo ay magsama-sama. Ipagpatuloy natin ang sa ating samahan para tuluyan ng matapos tutan ito ng mga ating mga nasa gobyerno, pinangungunahan ng ating mga nasa executive, legislative, judiciary, sama-sama na silang lahat. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy natin para maganap natin ang tunay na kalayaan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang mga kawal, mga pulis, mga lingkod bayan, mga manggagawa, mga kabataan, mga mangingista, mga magsasaka, mga iba't ibang komunidad ng pananampalataya. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang tunay na kalayaan, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tito Jen, Romeo Poques. Siyempre, nais ko po munang batiin ang aking kaibigan na nagmula pa sa Cebu, ang aming jam magno noon at walang kupas, walang iba ko hindi si Amor Patrio. Kaso ayaw niya magsalita eh. Ayan na. Ayan na. Baba na. Hello, magandang hapon everyone. So, lobat si Amor. Alam niyo kung bakit? Kasi, wala naman talaga akong balak pumunta dito para mag-speech or whatever. Ibang pinunta ko dito eh. Ano bang pinunta nyo dito? May paglaban ng ating Ano ang pinunta nyo dito? Pumunta ba kayo dito para manood ng speech? hindi. So lang, hindi ako mag-speech. Pero ito lang ha, on a very serious note. Marami kasi ang sa atin napapagod, nawawalan ng pag-asa. Rally na naman. Wala namang mangyayari. Kukunti lang naman tayo. Wala namang dumadating. Ito lang, alright? Just a word of encouragement. Hindi madali ang laban na hinaharap natin. So it would be very stupid para sa atin na isipin na mapapanalo natin to agad-agad. Alright? Walang manghihina ng loob. Dahil walang madali sa buhay. Kailangan mong mag-push back, lumaban, show up even when you don't feel like showing up. Okay? Walang manghina ng loob. Walang susuko dahil kung ang putang inang gobyerno ay napaka-persistent na magnakaw, kung ang motivation nila ay pera-pera lang pero hindi sila tumitigil, dapat ang mga mamayang Filipino mas persistent. You know why? Our motivation has nothing to do with money.
Our motivation has nothing to do with attention, with clout, with whatever. Ang motivation natin ay napaka-noble. Kalayaan at kinabukasan ng ating bayan. So walang magsasabi, alam kong nakakapagod, magastos, pero walang magsasabi na another rally na naman. Hanggang may putang inang drug addict na presidente na nakaupo sa Malacanang, walang titigil sa paglabas sa kalsada dahil ang pinaglalaban natin ay hindi pera. Ang pinaglalaban natin ay kinabukasan. We only have one shared future on this shared country. Kaya walang manghihina ng loob.